ito yun. Ito yung warm up natin. Mamaya makikita nyo kung bakit yan yung warm up natin. Although, syempre, pag binasa nyo yung John 17, obviously, maintindihan nyo na kung bakit yan yung warm up natin. Likewise, ganun din yung Psalm 133. Napakaiksi naman ng Psalm 133. Ilang verses lang siya. Ilang verses lang siya. Pero, alam nyo, if we will look back, tingnan nyo yung natapos natin, no? John 14, yung finding comfort in Jesus. John 15, John 16, nung previous one, victorious. Victorious in Jesus. Tapos, ngayon ang pag-uusapan natin, siyempre, John 17, sabi ko nga 14, 15, 16, 17, i-book study natin. We will talk about unity in Jesus Christ. Yung John 17, sabi nga natin nung last, bakit ba napakahalaga ng John 14, 7 to 17 and the rest after this? Kasi sabi nga natin, huling habilin ni Jesus to eh. Alam niyo yung mga sinasabi ng yung malapit ng mamatay. Napakahalaga. Napakahalaga. And in the same manner, ito nga yun. Ito yung John 17. Ito yung nagbibilin na si Jesus, di ba? Sabi niya, yung huwag kayong mag-away-away, aalis ako, magpapadala ako ng kapalit ko, mga ganun, magkaisa kayo, tapos huwag niyong pabayaan yung iba na na-reach out natin. Nagbibilin na siya eh. Nagbibilin na siya and I would understand yung kung tayo binabasa natin, I would understand yung mga apostles niya na kinakausap niya ng diretsahan. Nararamdaman din nila yon. Nararamdaman din nila na ay nagpapaalam na. For so many times sinasabi niya ganito yung mangyayari sa akin. Pero as the days pass, habang ito nasa John 17 na yung nangyayari sa buhay ni Jesus, nararamdaman na nila na ilang araw na lang mawawala na si Jesus. So they know na napakahalaga ito and they are more attentive malamang dun sa mga sinasabi niya. Ito yung heart ni Jesus sa mga believers. Ito yung heart na naguugat sa pagmamahal niya sa kanila at yung purpose niya para sa kanila. We will read John 17. Between the lines, makikita mo kung ano yung purpose ni Jesus para sa mga apostles. Kung bakit ba siya may mga apostles? Bakit siya mayroong dito natin makikita eh. We will see all of that sa John 17 pag binasa natin. So, in essence, sinasabi ng John 17, ito yung mga kailangan nyong gawin. Ito yung huwag nyong kalimutan para magawa nyo yung kailangan nyong gawin para mangyari yung calling nyo. And in the same manner, kaya nga magandang basahin ito kasi it is Jesus also telling us, ito yung kailangan mo. Ito ang kailangan ninyo para matupad nyo yung mga plano. Alam niyo, gustong-gusto nating banggitin yung Jeremiah 29:11. Gustong-gusto natin yun and there is nothing wrong with that. Pero hindi yun hindi yun passive, hindi yun yung mangyayari na lang, wala kang ginagawa. Hindi yun yung wala kang ginagawa. Kadalasan yung Exodus 14:13 na misinterpreted. The Lord will fight for you. Sabi niya, so you have to be still. Yung iba wala talagang gagawin. Walang gagawin, hindi po. Yung pinopost ko na preaching tungkol sa spiritual warfare, in-explain ko doon. Yung yung Exodus 14:13, yung sinabi ni Moses na the Lord will, you only have to be still. You only have to be still. In-explain ko doon na hindi yung wala kang gagawin, hindi po. So, balik tayo sa John 17. It talks about yung plans of the Lord na mangyayari sa buhay natin. It tells us na ano yung kailangan from our end para mangyari yung mga planong yon. It talks about faith. It encourages faith. So yun yung titignan natin ngayong hapon. Ano ba ang isang napakahalagang mangyari para matupad yung mga plano ng Panginoon sa atin? Obviously, from our title, sabi nga natin,
unity in Jesus Christ. Ano ba yung unity? Bakit ba kailangan yan? Paano magkaroon ng unity? Ang first na scripture natin is John 17:20 to 23. Request natin si Mel. Mel, paki naman please. I pray not only for this, but also for those who believe in me through their word. May they all be one as you, Father, are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe you sent me. I have given them the glory you have given me, so that they may be one as we are one. I am in them and you are in me, so that they may be made completely one. That the world may know you have sent me and have loved them as you have loved me. John 17:20-23. Yun. Thank you. Thank you, Mel. Kung titignan natin yung scripture, ilang beses sinabi ni Jesus yung word na one. Magkakaisa sila. Ilang beses niyang sinabi, which only emphasizes yung value of unity. Foremost, ano ba ang foundation ng unity? Ano ba yung foundation of unity? Nagdasal si Jesus para sa mga disciples niya, and very particular dun sa binasa ni Mel na yung unity na meron tayo ay reflection nung unity ng Trinity of the Triune God. Kung paano tayo magkaisa, ganun din sana sila. Gusto ko ganun sila, sinasabi ni Jesus. So kung paano yung Triune God nagkakaisa, gusto ko ganun kayo. Ito yung model nyo ng unity. Kung gusto niya sa mga believers, they are one as He and the Father are one. Sabi nga niya eh. So kung paano tayo, yun tayo. So ano ba yung bakit united? Bakit united ang Trinity? Ang purpose nila of being united first and foremost, although hindi natin alam, pero unang-una dahil nagmamahalan sila. Bakit tayo maging united? Kasi nagmamahalan tayo. Yung group natin, yung mga siner nyo, yung sinasabi ni Ruben, even during trying times, bakit tayo united? Bakit tayo united? Alam nyo, to put it in a medyo hindi magandang paliwanag, nagiging united tayo, nagtutulungan tayo, pero kung iisipin mo, ano bang pakinabang ko dyan? Wala. We share, we help, pero may iniisip ka bang payback? May iniisip ka bang ibabalik? Wala naman. Pero tinutuloy pa rin natin. Bakit? Kasi we are rooted in love. Parang yung Trinity. We are rooted in love, they are rooted in purpose. They're rooted in purpose. Maraming ibang dahilan. Pero ang focus natin, they are rooted in love, they are rooted in purpose. In the same manner, bakit tayo nagkakaisa? Kasi we are rooted in love. To an extent, syempre nandun yun, nagmamahalan tayo. Kaya hindi tayo, kaya tayo nagkakaisa. Pero meron din tayong isang purpose, that is to honor God. One of our purposes is to honor God. Yung verse 20 to 21, ano yung sinabi niya? I pray not only for this, but also for those who believe in me through their word. It tells us na I pray not only for this, yung mga nasa harap niya, pero but also for those who believe in me through their word. Ipagpatuloy nyo kung ano yung nasimulan natin, sinasabi ni Jesus. Tapos, pagkasabi niya yon, may they all be one as you, Father, are in me and I am in you. Ipagpatuloy nyo yung gawain natin, kaya yun yung ginagawa natin sa BSC, pinagpapatuloy natin tayo yung John 17:20, tapos yung pahabol ni Jesus sa verse 21, may they all be one as you, Father, are in me and I am in you. Ipagpatuloy nyo, pero huwag kayong mag-away-away. Magkaisa kayo. Nakakalungkot na meron yung, especially yung mga lingkod ng Panginoon, na yung mga personal na ano yun, personal na mga desire nila, basta yung mga kung anumang personal yan na meron sila, yun yung nangingibabaw. Which is wrong. Which is wrong. Yun yung mga nangyayari. Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. Pero yun yung ginagawa nila. Kaya nga mali yun. So,
tuloy natin, pagpatuloy nyo yung nasimulan natin, sabi ni Jesus, tapos sa verse 21, may they all be one as you and as you are in me and I am in you. So ibig sabihin, hindi kailangan magkaisa sila. Bakit? Kasi yung next na statement sa verse 21, may they also be in us so that the world may believe you sent me. The world may believe that you sent me. Yung unity na meron tayo speaks about the God whom we worship. It speaks about the God whom we worship. Yung statement na ito, ilang beses natin maririnig ngayong hapon para mabigyan lang natin ng emphasis. Yung unity na meron tayo, hindi lang para sa atin yan. Kaya nga, kung minsan nagkakaroon ng conflict, yung ayaw nilang maayos yung conflict, they're not talking about themselves. Pinapairan nila yung pride nila. Pero ang totoo nun, they talk about the God whom they worship. They talk about the God whom they worship. Meron yung ayaw nilang magpatawad. Meron yung talagang away ang gusto eh. Pero pag ginagawa nila yun, hindi natutupad yung so that the world may believe you sent me. Mas nangibabaw ang disunity, mas nangibabaw ang kanilang personal agenda, mas nangibabaw yung kanilang pride. Pag nangyari yun, walang maniniwala kay Jesus. Ibig sabihin, napakalaking accountability yung unity natin. Someday haharap tayo lahat kay Jesus. Meron ka bang talino na sapat para maipaliwanag mo sa Panginoon na, Lord, ayokong nakipagsundo sa Kanya kasi ganito. Sa akala mo ba maniniwala si Jesus? Sa akala mo ba mapapaikot mo yung isip mo? Hindi po mangyayari. Yung unity natin is because we are preaching about the God whom we worship. Dito sinasabi niya, kausap niya yung mga disciples niya, pero nag-i-extend even to the people beyond them. The same manner, ganun din tayo. Tapos yung verse 22 and 23, I have given them the glory you have given me so that they may be one as we are one. So kung ano yung binigay mo sa akin, Ama, binibigay ko rin sa kanila alang-alang sa magiging united, magiging magkaisa sila. Sobrang sana mag-discern, maintindihan natin through this verse, yung verse 21, kung gaano kahalaga kay Jesus ang unity. Ano makita natin dito? Verse 23, I am in them and you are in me so that they may be made completely one. Ilang beses niyan sinasabi. Ilang beses niyang sinasabi. Tapos ito na naman, that the world may know you have sent me and have loved me as you have, loved them as you have loved. So, alam niyo, sobrang powerful pero sobrang meaningful yung verses 20 to 23 sinasabi ni Jesus. Ganito kahalaga yan. Ganito kahalaga. So ano yung foundation of unity na meron tayo? Kasi yung unity natin speaks of the God we worship. It speaks about His love. It speaks na yung para maniwala ang mga tao sa Kanya. Sobrang emphasis niya sa unity. Tapos kinocompare pa niya or binibigay niyang model yung Trinity. Yung unity na ito, we have to understand na hindi siya, alam mo yung superficial na unity lang, nagkakasundo kasi may nakakakita, nagkakasundo kasi kailangan, hindi po. Hindi po. Ito yung unity na nahuhugot dahil meron kang Holy Spirit sa buhay mo. Which brings us to the challenge na yun kayang tao na ayaw niyang makipagsundo. Yun kayang tao na siya yung divisive eh. Siya yung nagsisimula ng away, siya yung nanggagatong ng away, gustong-gusto niya ang conflict. It gives us the question na yung tao kayang yun, may Holy Spirit ba talaga? It brings us to the question, yung ganong klaseng tao, saved ba talaga siya?
Save ba talaga siya? Kasi yung unity na meron, dahil ang model natin ay yung Trinity, therefore yung unity na gusto natin, na desire natin, na maski ano yung conflict na meron, ay unity yung hinahanap mo, ito ay mangyayari lang dahil meron kang Holy Spirit sa puso mo. You cannot draw it from anywhere. So, it gives you maraming especially dun sa mga nag-share ng gospel. Kadalasan yung tanong, dadasalin ko lang yan, save na ako. And it makes us think na, ano ba? Yung nangyayari ba sa buhay mo ay akma ba or tugma ba dun sa sinasabi rin ng Bible na mga signs na merong Holy Spirit sa buhay mo. And that is, isa sa mga signs na yun ay yung unity. It is a person who would rather choose unity. Yung purpose of unity ay dalawa. Yung believers complete unity among each other, and yung second, it is a testimony to the world tungkol doon sa divine origin ni Jesus. Think of it, na ayaw mong patawad, gusto mong makipag-away, ayaw mong maging united, and then you talk about Jesus Christ, and then you share the gospel. Sinong maniniwala sa iyo? Sinong maniniwala sa iyo? So it talks about the unity of Jesus Christ. Talks about the unity of Jesus Christ. It talks about the assignment of Jesus Christ. Yung ganun kahalaga yung unity na sinasabi natin. The foundation of our unity is the unity within the triune God. Our unity is a testimony of the God we worship. Pero ito pa rin, bakit kailangan natin maging united? From the same scriptures, pabasa naman natin kay Lay, ano ba ang purpose ng unity? John 17, verse 21 and 23. May they all be one as you, Father, are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe you sent me. I am in them and you are in me, so that they may be made completely one, that the world may know you have sent me and have loved them as you have loved me. John 17, verse 21 and 22. Yun, 21, 23. Thank you, Lay. Ano ba yung purpose ng unity? Ilang beses nating sinabi na natin kanina, ito yun. Jesus revealed the purpose of unity among believers. Bakit? Kasi ito ay showcase, ito ay display ng pagmamahal ng Panginoon at yung mission niya sa atin. Kaya sabi ko kanina, sobrang laking accountability. Sobrang accountability. Hindi nagkamali si Jesus dun sa Beatitudes nung sinabi niya, "Blessed are the peacemakers, for they will be called sons and daughters of God." You have to be a peacemaker. You have to be a peacemaker. Verse 21, may they all be one as you. Sabi niya, Father, are in me. May they all be one tayo as you, Father, are in me and I am in you. So it talks about the existence of God in us. May they also be in us, so that the world may believe you sent me. Akalain mo yung responsibility natin. Yung responsibility natin na yun. Tapos inulit na natin yung verse 23, I am in them and you are in me, so that they may be made completely one. The reason na minsan iniisip natin, bakit may indwelling of the Holy Spirit? Para maintindihan mo yung scripture. Sabi nga natin dun sa John 15, 16. Tapos yung I am the vine, you are the branches. Kailangan connected para mamunga tayo. Ang daming mga dahilan. Pero ito, verse 23 is one of the reasons. I am in them and you are in me, so that they may be completely one. Nasa atin si Jesus para maging united tayo. Every time na ayaw mong magpatawad, every time na nagmamahatigas ka, every time that you choose to be divisive,
Every time na may gagawin ka para mag-away-away ang mga tao, tinatabi mo ang Panginoon and telling Him na ako ang hari sa buhay ko. Ako ang hari sa buhay ko. Unity among believers serves as a powerful testimony. Anong testimony yon? Yung sinabi nga, pinadala mo ako, I exist in them, sabi niya. Pero in essence, read between the lines, anong sinasabi niya? It talks about the transformative power of the gospel. Kaya kang baguhin. Kaya kang baguhin ng salita ng Diyos. Ito yung mission niya sa atin. Ito yung mission niya sa atin. Kaya, in short, ang purpose ng unity is testimony. It is a testimony to the world. And it is a revelation of the love of God. Ito ay revelation ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Quote natin si Archbishop Desmond Tutu. Meron siyang sinabi, ito yon. Unity without uniformity and diversity without fragmentation. Unity, ibig yung sinasabi nating unity, hindi yung pare-pareho. Hindi. Kaya nga niya in-address pati diversity. Pag meron tayong unity, hindi niya tinatanggal yung diversity. Magkakaiba tayong klaseng tao, magkakaiba. Magkakaiba ang upbringing natin, kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang, magkakaiba lahat. Pero hindi yon yung dahilan. Sinasabi rin ng scripture, hindi yun yung dahilan para mag-away-away, hindi yun yung dahilan para maglamangan. Kaya nga sobrang nakakalungkot yung mga tao na gusto nilang i-promote yung mga personal na paniniwala nila, yung mga personal na interest nila. Dun sa commentoring group namin, merong nag-share na isang pastor, ang sinabi niya, yung mga experiences mo, huwag mong gawing doktrina. Do not turn them into doctrine. Hindi pwede. Hindi pwede yun. There may be diversity, pero it will still lead to unity. Maraming mga taong ganon, maraming mga pastor na ganon. Ito yung napagdaanan ko. Ito yung klase ng buhay ko. Ito yung hirap na nangyari sa akin. Kailangan kayo ganon din. Hindi po ganon. There should be unity in diversity. Yung mga statement na ganon, they are very divisive. They are very divisive kasi mapapaisip ka, ay, Superman tong pastor ko eh. Hindi ko magagawa yung nagawa niya. So, ang tendency ng makakarinig ng gano'n, atras yan, uurong yan. Yung atras, yung urong niya, atras at urong from God dahil kay pastor. Dahil merong diversity. Iba siya, iba ka. Pero we can still be united. Nagtutulungan po tayo, hindi tayo naglalabanan. Kaya nga sobrang masama para sa Panginoon yung yung pinopromote nila yung mga personal na interest nila. Sobrang bad kay Lord yun. In-address niya sa Romans, in-address niya sa Revelation. Daming mga scripture nagsasabi tungkol against yung mga ganon. So, unity without uniformity, diversity without fragmentation. Meron pa rin diversity, magkakaiba tayo. Di ba mas masaya? Di ba mas masaya kung kung ganon? Mas masaya. Paano na lang kung parang nung nag-party tayo nung December? Paano na lang kung lahat tayo pizza lang ang gusto natin? Wala nang may gusto ng manok. Hindi na yata masaya yung di ba Vincent? Hindi na masaya yung ganong party. Puro pizza lang. Gusto namin ni Vincent manok eh. Yung ganun. Wala nang mojo. Pizza lang. Ayoko nang ganun. Very bad. Okay, next na scripture natin. Uulitin ulit natin. Verse 23. Vincent, ikaw nga bro. John 17, verse 23. I am in them and you are in me, so that they may be made completely one. That the world may know you have sent me and have loved them as you have loved me. Amen. Thank you, Vincent. Gusto kong
i-focus natin at intindihin natin yung that the world may know. That the world may know. It is an instruction in essence para sa atin na kasi kanina sinasabi pa natin ano yung purpose, ano yung foundation ng unity. Pero pagdating dito, that the world may know, it tells us that we have to pursue unity. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya passive. Hindi siya passive na mangyayari lang pag nandyan na. Hindi po. Hindi po. Merong, yung verse 23, hindi ko lang sana pinagsama ko sa isang screen. Yung verse 23, ina-highlight niya yung responsibility na natin to pursue unity. Kasi napakahalaga na, nag-gets nyo, lumalim ng lumalim. Napakahalaga niyan. Hindi lang for the purpose na nagkaisa tayo, hindi lang dahil testimony siya para sa Panginoon. Okay, nandun na lahat yon. Pero dun sa verse 23, yung, ayan, that the world may know, it tells us na ito yung goal mo, ito yung gagawin mo. Ito yung gagawin mo. Hindi siya passive na magkakaroon lang ng unity pag kailangan, hindi po. Hindi po. Ito yung resolve mo na kung ano man yung gagawin ko ngayong araw, kung ano man yung mangyari ngayong araw, I will still go for unity. Kung merong mang dahilan para mag-away-away, I will still go for unity. Kung merong mang dahilan para magkahiwa-hiwalay, I will still go for unity. Bakit? Kasi it talks about the God whom I worship. Hindi siya passive na naghihintay ka lang. Dahil hindi siya passive, intentional effort siya na nangangailangan ng humility and love. Bakit highlighted ang humility? Ang number one na nag-cause ng disunity ay pride. Kasi bilang mga mananampalataya, we are called to pursue unity with the same passion na meron si Jesus Christ. Yung binabasa natin, remember, habilin ng somebody who is about to die, sabi nga natin. So yung unity na meron tayo, yung unity na pinaglalaban natin ay one of the purposes na namatay si Jesus, na tinanggap niya yung kanyang krus. So, paano natin gagawin yon? How can we actively pursue unity? Active participation, complete unity, witness to the world. Anong ibig sabihin? Anong active participation? Highlighted dito, yun nga yung active, yung hinahanap natin, yun yung desire natin. Yun yung desire natin bilang mananampalataya. We are called to actively seek unity within the body. Seek what unites, not what divides. Hindi po. Kaya nga hindi ako masyadong pati dito sa group natin. Hindi ko pinopromote yung nagde-debate. Hindi ko pinopromote yun. Not even in my classes. No, I don't. I welcome the diversity. Pero pag nag-uusap yung mga estudyante, nandun ako na moderator na I see to it na walang nagde-debate. I see to it na pag meron silang sinishare, pinagsasama-sama namin lahat yan and we form a truth. We form a statement. Instead of forming a statement dahil ikaw yung nanalo sa debate, you form a statement considering the diversity and the understanding, and it is very powerful. It is very powerful. Yung mga klase ko, kaya ganun yung mga klase. Tapos yung complete unity. Ang point lang kaya ko dinagdag yung complete unity dyan, hindi siya partial unity. Yun lang yung Alam niyo yung partial unity, ay hindi unity. It is a unity of pretense. It is a unity of hypocrisy. Hindi po. Sana yung unity na meron tayo kaya nating iharap sa Panginoon. Kaya nating iharap sa Panginoon.
Tapos witness to the world, kanina pa natin binabasa. Kasi nga we talk about the God whom we serve. A few weeks ago, kinote natin si Mahatma Gandhi tungkol sa prayer. Maalala nyo yung statement na yan, sinabi natin nun. Ano ang prayer? It is not asking, it is a longing for of the soul. Ina-explain niya kung ano yung nakikita niya. Ina-explain niya kung ano yung nakikita niya. Remember si Mahatma Gandhi, hindi siya Christian. Hindu siya. Pero nakikita niya yung mga nagdadasal. So, ano raw ang prayer? It is not asking. It is a longing for the soul. It is daily admission of one's weakness. It is better in prayer to have a heart without words than words without heart. Sabi niya, gustong-gusto natin yan. This afternoon, mag-share uli ako ng quote ni Mahatma Gandhi tungkol sa Christians at yung observation niya. And it will not sound good. Ito yung sinabi niya. Pabasa naman natin kay Brother Sonny. Long time no hear, bro. Sabi ni Mahatma Gandhi here, no? I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Aray ko. Masakit no. Masakit tayo. Kasi Actually, meron lang, ewan ko, parang narinig ko lang, dagdag ko lang, Pastor Alex. Yeah. Dapat Kristiyano sana to si Gandhi. exactly. Parang ano ko kwento, no, na he was invited yata o pupunta siya sa isang Christian gatherings. Kaya parang hindi siya welcome. Parang gano'n. Kaya yun ang parang sinabi niya dito. Tapos yung mga nag-persecute sa kanya, different walks of life, officer sa gobyerno, may mga negosyo, yung mga ganon-ganon. Meron silang mga businesses, meron silang different interests, yung mga taong yun. Either they were British, either they were part of his country. Iba-iba silang mga interest, merong meron yung mga may store sa palengke, merong pulubi, merong ano. But there is one thing common about all of them, nakakalungkot sobra, bro. Ang tataas na opisyal, tapos merong nagpapalimos, meron yung may mga store, merong iba-ibang mga klase, level ng tao. One thing common with all of them, Kristiyano silang lahat, my God. Kaya niya nasabi yan. Kasama dun yung sinasabi mo, bro, he was invited. Tapos nung nandun siya, he was ignored. So ito yun, I like your Christ. Inaral niya. Binasa niya ang Biblia, nagustuhan niya si Jesus. Tapos, I do not like your Christians. Yung mga nag-persecute sa kanya, puro mga Christians, nakakalungkot. And I hope yung statement niya, hindi yun yung it does not talk about us. Hindi po tayo yan. Pero sabi nga natin, yung kung paano tayo mabuhay, it is a statement to the world. Pwede nating panoorin yung buhay niya, marami sa YouTube niyan. And you will see kung ano yun. Kasi di ba yung India noon was under British rule, yung mga ganon. So, hindi lang business, hindi lang education, hindi lang medical science ang dinala nila sa India. Dinala nila pati Christianity. And yun yung result ng Christianity na nadala nila. Hindi sila united ba? They did not pursue unity. Nung nakakita sila ng mga taong mas mababang uri kaysa sa kanila, they took it as an opportunity to persecute. Kaya ayaw niya. Pati yung mga lupain nila, pinagkukuhan nila. Alam mo yun, yung mga Indians, meron silang mga lupain for so many years, generations, pinasa sa kanila. Dumating si British, may hawak na papel, akin yung lupang yan. Tapos Christian siya. Tapos sasabihin niya, you worship my God. Doon galing lahat yung mga sinasabi ni Gandhi. And we could just understand that yung Christians during that time, they gave a bad witness about God.
The same manner, ganon ang mundo ngayon. Dinideclare mo na Kristiyano ka, parang ang nasa aquarium, binabantayan ka. Binabantayan tayo, and I hope we are united. I hope and pray we are always united. Kasi yung unity natin talks about the God the God whom we worship. Yun, ano yung pinag-aralan natin ngayong hapon, the foundation of unity, the purpose of unity, and to pursue unity. And ayun, marami tayong oras na mag-breakout room ngayong hapon. Ruben, what obstacles to unity in the body of Christ have you personally experienced? Ano ba yung nangyari? Ano yung mga experiences mo nun na nakakasira ng unity? Pero how did you overcome? Ito yung una, it is sharing your experience. It is not to condemn, please. Pag nag-usap kayo, huwag kayong mag-condemn. Huwag tayong mag-condemn. Paano mo naitawid yung ganong problema? Parang ganon ba? How can we actively promote unity while respecting diversity among believers? Bring it to your person. Bring it to your own experience. Bring it to your own experience. Tapos which part of our Bible study had the most impact on you? Thank you. Ruben, okay na? Ruben, Okay na, Pastor Alex. thank you. Stop share muna tayo. Ayan. Darating ko lang. Namiss ko kayo, syempre. Oo nga. Si Irene, puro event. Oo nga po. Ngayon naman, may mga pinuntahan lang errands kasi nagpaparenovate kami. So, ngayon pagdating ko, maaga nakahabot pa ako. Oo, buti nakasama ka namin. Oo. Irene, thank you nandito ka. Kasi, ito yung sinasabi natin. Ito yung, I will not fail to tell you this one. Dito unique, sobrang unique yung group natin. Alam niyo bakit? Yung nag-a-attend tayo, hindi dahil sinabi ng church. Hindi dahil required. Nag-a-attend tayo dito, bakit? Kasi mahal natin si Lord. Gusto natin siyang makilala. Nandito tayo lahat. Tapos parang ganyan, no, si Irene. Hindi naman, we do not take it against you. Grabe English, no? We do not take it against you na hindi ka nakaka-attend. Pero, Irene, hindi ka man nakaka-attend na regularly, anytime that you want to come back, you still belong. Thank you, Pastor. Yun yung unity na inaharap natin ngayong hapon. It talks about the God that we worship. Ganun yun. Ganun po yun. Kakataon na every Thursday, doon laging may event. Pag Thursday. Ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Kasi, Wednesday, Thursday, Friday, yan, sunod-sunod. kasi parang parang si Vincent no, nag-start siya Wednesday night yung Wednesday night. Hirap di ba Vincent? Hindi kaya eh. Opo. Kaya ka nandito ngayon kasi day off. Nakisama yung sasakyan ni Vincent Cody. Pero ganun tayo, nandito tayo because we are united in Jesus Christ. Ito yung 17, 20, 21 na binasa natin kanina. Exactly. Ito yung group natin. Amen po. So, pag breakout na tayo, ilan tayo? Pwedeng 3, no? Si Vincent nata magre-report ngayon. Late to eh. Ayun, naunahan. Tapos ka, Vincent. Wala akong boses eh. Sige lang. O bale, halos pareho naman po kami Parang doon sa, minsan sa mga group, kahit sa mga ganito, yung mga Christian group, may time na ma-offend ka, pero nasa iyo kasi yun di ba parang, hindi ko alam kung yung po nagsabi, basta parang hindi ka talagang, totally Christian pag ganun ka pa, yung kasama ka pang madamdamin. So, ang ginawa po doon ni Ninang Aji, parang may nag-advise daw sa kanya na ituloy lang yung prayer. Tapos, parang tinanong siya kung may eternal value ba yun, yung mga ganung feelings. So, yun, tuloy-tuloy lang. Tapos parang, syempre magkakaiba tayo. Ganun talaga, parang kailangan mo lang intindihin yung situation ng bawat isa kung bakit ganun. So, yun po. Hindi ko masyado nakuha yung sinabi ni ng Adi, pero parang ganun. Yeah. So, parang ganun na rin sa akin. Tapos, yung
Pangalawa, wait lang. Yung sa how can we actively promote unity? Ayun, yun pa rin po. So parang talaga naman kasi may pagkakaiba. So at least we have same same thing in common. Yung faith natin yun. Isa lang yung worship natin. So, yun po. Tapos yung natutunan po namin sa Bible study, si Ninang Aji, pursue unity. Tapos parang ako naman, parang yung sabi niyo po na pag wala kang unity, wala sa yung Holy Spirit. Tama po ba? Yun. Yun po yung sa amin. Maiksi lang po. Sige, sige. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Sa room 1 naman tayo, sila Tayet, Irene, and Lay. Go po. Ako pinapa-share nila, Pastor. May mga bully kang kasama eh. Kasi si Ate Tayet medyo, yun nga, naglalag yung ano niya, internet niya. At, Ilang araw ng ganyan. Tapos, pag si Ate Lea mag-share, baka mas sobrang mahaba na. Kasi siya yung nakafocus talaga sa kanya dahil yung na-experience niya with the usher na parang dinuro-duro daw siya. Dahil may kumakain, so dinuro-duro daw siya ng usher. And then, parang syempre si Ate Lea na-shock, bakit ganun ginawa sa kanya. So, actually, hindi niya na pinarating yan sa iba, sa mga head. Pero may nakakita, so nakarating kay Alan. So, nung nakarating kay Alan, so, ay parang pinagsabihan naman sila, ganyan-ganyan. I don't know kung ano, hindi naman explain ni Ate Lea masyado. Pero nag-advise si Alan kay Ate Lea na, ayun, na puntahan. Pag hindi siya pinapansin, kasi every time na sasalubong sila nung usher na nagkaroon ng conflict sa kanya, nung nanduro sa kanya, parang iniiwasan siya. So ngayon, nag-advise si Alan sa kanya na pag iniwasan siya, lapitan na lang at i-shake hands na lang niya. So ginawa naman ni Ate Lea, yun nga, na-overcome niya yung sama na loob niya na gano'n. So sinunod niya yung advice ni Alan na lapitan yung usher na yon at pansinin. So sa akin naman, Pastor, kasi during the pandemic, parang na-exhaust ako dahil ang dami kong mga discipleship, don't remember yung Oo, ang dami mo. mga nagpapakamatay, yung mga, alam mo yun, di ba? Yung mga may cancer, ganyan, patient. So, sobrang ang dami ko talaga nun. Tapos, may mga battered wife. Dalawa kasi yung group na, isang puro singles. Tapos, yung isa nga yung sa church natin. So, siguro na-exhaust, parang na ako doon, na burnout ako na, tapos magkakaroon na ng mga events, ganyan. So, parang nagre-recover ako. So, sabi ko, parang nagkaroon ako ng, sa akin naman, on myself yun, na nagkaroon ako ng parang, yung feeling of dryness, spiritual dryness na. Kasi parang nawalan na ako ng time. Kagaya nga nito, di ba? Parang as much na gusto kong maka-attend, hindi naman ako makaka-attend. So, dumating sa point na parang, naging sensitive ka na, ganyan. So, nung, nung, nung meron akong hindi nagustuhan sa kids church, kasi wala rin mga leaders dati sa kids church eh. So, para ako din ang available. So, isa ako sa mga leader na nag-join din sa kids church. So, tapos yun, parang naging sensitive na ako na parang ang dami nang bago. Tapos, alam mo yun, parang yun, nagiging sensitive na ako noon. So parang pagod ako. Tapos ganyan yung mga, yung mga magiging kasama ko sa church. So parang hindi ako makaporma din sa church kasi minsan absent din ako. So etong mga parang mga bagong mga naging ka-team ko, hindi ko sila yung mapagsabihan masyado kasi lagi din akong late. Baka sabihin, ay lagi din akong absent. Baka sabihin sa akin, di ba? Masyado ka strict, lagi ka na wala. So parang naging ganun yung, naging sensitive ako parang feeling ko hindi na ako magiging good leader dun sa
sa kids church kasi hindi ko yung mga gusto kong gawin, hindi ko na siya magawa. Mm. So, ayun, ang ginawa ko na lang, um, kinausap ko na lang sila sila Miss Winnie na sabi ko maglalaylo na muna ako. Mhm. So yun parang ako yung mismong gumib up. So dahil hindi ko na talaga kaya lahat kasi nabi-burnout na nga ako dahil sa yun nga. So nag-ano na ako, nagpaalam na lang ako. Pero nagpaalam muna din ako sa mga ano ko, sa mga staff, sa mga ka-group ko sa kids. So ayun, so medyo naging at peace naman, unti-unti. So at least parang at least si Lord pa rin yung hahanapin mo, 'di ba, na Oo. during to mga kahit nagkaroon ka ng spiritual dryness o na-burnout ka sa pagse-serve mo sa Kanya, pero siyempre prayer mo pa rin na someday magamit ka pa rin ni Lord. Although nagagamit naman pa rin kasi hindi lang kami yung wala na lang masyadong small group kasi hindi ko na kaya talagang so at least nandiyan pa rin, nagkukumustahan kami. At thankful ako kay God kasi yung mga nagpapakamatay naging AVP ng mga company, alam mo yun, Pastor. Ay, Tapos yung isang cancer patient na hindi na rin I mean na-depressed na rin, akala niya kasi hindi niya. iniwanan siya ng asawa niya. So magaganda naman yung mga nangyari kaya thankful ako kay God na kahit na-burnout ako, at least nagamit ako dun sa May ibang way. oo, may ibang way na nangyari, ayun. Yeah. And thankful din ako sa group na 'to dahil welcome na welcome ako kung Of course. kaya nga sabi ko, "Naku may time pa, may time pa." Oo. Kasi nandun nga ako sabi ko, "Bahala na kung mahabol ako o hindi basta." All are welcome. Mag-click lang. Mag-click lang sa Zoom. Thank you. Sige. Hindi namin kung ba't kayo ka lang? Ay, wala walang ganun. No, it never happened. Not in this group. Hindi. Not Sabihin in, lang namin, na-miss ka namin, Irene. yun lang. Slight lang. Slight. Na-miss ko nga kayo. Yun. Thank you. Okay, okay. O sige, yung mga gentlemen naman. Yun, Ano kami pa? na. Si Vincent ba? Ruben. Ayaw ni Brother Vince eh. Inubo ako. Ano ba to? Bully kasi, masama bully. Buti yung kay Sisley hindi nangyari sa akin. Iwan ko lang kung sa akin nangyari yung dinuro niya. Mamaya may kwento kami nito. Yun. So, sa amin naman, Pastor Alex, ganon din kay Brother Sunny at Brother Vince pares na parehas. Kasi nung first attending nila sa Bible study group is yung leader nila is parang nagpapataasan ng Pastor Alex. Hello. Nagpapataasan na Hello. Apo. Oh, ayan, tinawagan niya. Yan. So, sabi ko, siyempre kung bagong attend ka nun, sabi ko kay Brother Sunny, kung ako yun nangyari sa akin, baka lilipat ako ng ibang Bible study group. So, ang maganda nung nangyari yun sa kanila, Pastor Alex, para nag-usap-usap na lang sila sa labas. Kasi pag may mga, di ba, pag may mga members, lalo pag bago, hindi naman sa di ba, yung faith pa nila, di ba, binibuild up pa yun eh. So pag baka madideprive sila, ganito pala, parang yung kay Mahatma Gandhi. Di ba? Exactly. Yun yung Di ba? pininigan. So, Your gist. parang mas mahirap pag gano'n. So, kasi magsasabi yung isang leaders, ganito. Pero yung punto nila, parehas lang. Parang paulit-ulit hanggang sa tumagal ng ganun lang. Hindi na So, ang maganda doon may wisdom sila na yung mahirap din, Pastor Alex, di ba? Ang daw nung isa, matagal na ako sa church. Tapos yung isa naman, mas madami akong dinadala every victory weekend. Ganun parang nagiging competition nga, Pastor Alex. Parang may love pa ba to or ginagawa na lang to bilang hindi mo alam kung nagyayabang, 'di ba? So, di ba? So parang ganun yung nangyari. Buti na lang Pastor Alex is na overcome nila yung ganun. So ganun din kay Brother Vince, parang yung mga leaders niya, madami na rin siyang sinalihan. So ganun.
Sa akin naman, swerte ko kasi si Pastor Alex yung leader ko. Hindi ganun. Kaya hindi, sabi ko, sabi ko nga parang sa Bible study namin, parang wala akong dinebate kahit isa sa amin ganun. So, wala naman din. So, napaka-bless. Kasi, although, nakwento ko naman sa kanila, Pastor Alex, pag ibang sekta, ganun, talagang nakikipag-debate ako. Sabi ko, kahit sa YouTube or comment, kahit sa Facebook, ganun. Nung sinabi ko nung tumatagal, parang walang katuturan. Mm, mm, So, ganon. Hanggang sa, sabi ko nga sa kanila, nung parang simula nung naging parang baby Christians, ganon, parang naging self-righteous ako or hypocrite. Kasi yung parang gusto kong mangyari, parang gusto kong gawin din ng mga family members ko, Pastor Alex. Which is, which is hindi appropriate. Baka mas lalong lumayo yung loob, ganon. So, nung nag-repent ako, Pastor, kinuwento ko sa kanila, nung nag-repent ako, nirepent ko yung ganong ginagawa ko. Kasi alam mo, Pastor Alex, yung parang, di ba, nag-repent na, di ba? Pag may naano ako sa YouTube or comment, gusto kong yung parang muscle memory. Natatandaan ko yung dasal ko na, nang huminga ako ng repent. Hindi ko na ginagawa, Pastor, yung may nagbo-block na because of that, repentance. Yung parang nabo-block na siya. Hindi, hanggang sa natutunan kong wala palang katuturan talaga. So, ang para ma-overcome ko yun, Pastor Alex, yung sa Romans 14:1, nung dapat mo na lang i-respect yung 'di ba? Yung kung pananampalataya niya ganito, hindi mo naman pwedeng 'di ba? So, yun yung inano ko doon. Dapat talaga i-respect mo na lang or di kaya ipag-pray mo na lang ganun. Ako kahit sabi ko kasi sa kanila din, parang may dumating na time na parang fault finder ako doon sa sa mga nagpe-preach. Yung parang, di ba, nagbabasag ganun. Parang ganun na yung parang naging buhay ko yun dati na, ano to? Nakikinig ata ako para tumingin na lang ng mali. Hindi na lang para, mag-grow yung spiritual, ganun. So, sabi ko, pangit to. Hindi ito makakabuti. Sabi, kas hanggang sa talagang idadalangin mo na lang na dapat hindi ito yung espiritu na gusto ko. Dapat yung espiritu ng love at grace na So, yun, Pastor Alex, sa ngayon, pag sabi ko, hindi ko inaano. Kung may mga fault or ipapanalangin ko na lang. Kasi wala naman akong authority sa kanila, ganun, di ba? So, kung mali or makikipag-compete, ganun. Kasi sabi nga ni Lord, kung babalikan mo siya or awayin mo siya or ididibit mo siya, parang pares na kayo ng paniniwala doon eh. So, sabi nga din sa Corinthians na kailangan, para walang gulo, kailangan mo magparaya rin. Ganun. Para wala nang gulo, di ba? So, si Lord naman din talaga yung masusunod. Actually, sabi nga na Brother Sunny at Brother Vincent doon sa mga leaders, hindi tayo kasi nagmamapuri sa sarili. Kailangan ang purihin natin si Lord sa ginagawa natin. Kasi siya naman ang nasa gitna natin. So, yun, Pastor Alex, yung pinaka nag-impact sa amin sa Bible study is yung sa unity. Yun talaga. Kailangan talagang umatin ng Bible study group. Kasi nagrinig. hindi kasi Pastor Alex, yan may kwento din. 'Di ba na-stop din ako noon, Pastor Alex? Totoo Alam yun. mo ba na pinag-pray ko 'yon? Lord, kung talagang dalhin mo ako doon sa talagang maguguro ako. Kinabukasan noon, nag-chat si Pastor Alex, yung mga hindi mo alam, yung mga ganon. So sabi ko, mahirap kung nahinto ka, may possibility talaga na yung imbis na mag-straight ka kay Lord or mag-fix ka kay Lord Jesus Christ, yung parang magwe-wave yung mo. So, pinakakailangan talaga na at nasa naman din yan na kailangan umatin tayo or di ba, nasa Hebrew 13 ba yun, Pastor Alex, na kailangan dapat wag natin kalimutan yung mga ganitong pagtitipon sa Bible study group. Hebrews 10:25. Yun po. So, yun po sa amin, Pastor Alex. Dapat yung mga leaders ipag-pray talaga. So, yun po sa amin. Ipag-pray at ipag-pray at ipag-pray. Yun po, Pastor Alex. Amen, amen. Okay, sige po. So, yun. Alam nyo, ito, sinabi ko rin kagabi ito yung hindi ko akalain yung topic mahirap pala.
pag unity yung pinag-usapan, sobrang in-emphasize ni Jesus, apat na verses in-emphasize niya. Tapos nung ginagawa ko tong Bible study, ang hirap pala. Ang hirap pala, pero ang kinaganda nun, ready rin tayo sa mga ganon, sa mga ganyan na topic. Pero mahalaga ng pag-usapan kasi unity na yan. Oo. And I hope it was worth your time ngayong hapon. Basta yun lang, yung sincere ba tayo na isik natin ang unity. Sa John 13, napakalinaw yung sinabi ni Jesus sa John 13:35, "By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." Kaya nga pag nag-aaway-away tayo, it is a declaration that we are not disciples of Jesus Christ. Yun naman. So, ibig sabihin, parang yun yung ginawa nila, ginawa nyo na hindi nyo inaway, yung leader ni Vincent na ibang klase Vincent. Oo, ibang klase yung pero ang sarap sanang patulan pero hindi natin ginawa. Bakit? Kasi John 13:35, "By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." Hindi mo gagawin yon. Bakit? Disciple mo ako, Lord. Lord, mahal kita kaya hindi ko gagawin. Ganun yon, ganun po yun. So, yung final prayer natin, as we always do, kakantahin ulit natin. Kaya nga, pinabasa ko yung Psalm 33 kasi yung final song, final prayer, final worship song natin ay tungkol sa Psalm 133. Yun, thank you everybody. Picture. Picture. Picture naman. Thank you, Pastor.